Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sabihin niyo po muna sa katabi niyo, good morning. Good morning. Ayan, maganda po ba ang ating mga gising ngayong umaga? Amen. Because the Lord is good and faithful. Ayan, so kung mapapansin niyo po ay kami-kami lang ang nandito dahil ang ating mga nanay at tatay, ang ating mga ate at kuya ay nasa Isabela po ngayon dahil nagkaroon ng si club worship, si club in Aritao, at magkakaroon din po sila ng caravan ngayong araw po. So let us continue to pray for them. Pero sabi nga po sa Bible, 2 or 3 gathered, nandun ang Lord. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So the Lord is here in this very place. And let us all stand up po and let us pray. Hallelujah. We worship you. We give you praise, Lord. We give you honor. We glorify your holy name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful day that you've given to us. Thank you, Lord, for the breath of life, O Lord. Thank you for the strength na nakarating. Thank you, Lord, sa protection niyo po, Panginoon. Nakarating kami dito ng safe and sound, O God. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness, O God. Your miracles, your blessings, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, we continue to glorify you, continue to honor you, Lord, in this very place, O God. Hallelujah. Come on, just for a minute po, open your mouth and just worship our God. Focus on Him right now. Huwag niyo po munang isipin yung mga katabi ninyo, yung mga naiwan niyo po sa bahay. Just focus on God's presence right now. Take some rest in His presence right now. Feel that peace, that perfect peace, that quiet peace in God's presence right now, and just enjoy it right now. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We give you praise. Thank you for the rest, oh Lord, na binibigay niyo po sa amin. Thank you for the peace, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. We honor you, God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng iyong mga nilikha. Pagkat ikaw ay mabuti, gaya ng dati, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And right now, God, continue to open up our hearts. We lay down everything, Lord, at your feet. All our burdens, our fears, our doubts, Lord, our baggages, oh God. Lahat ng inaalala namin, Panginoon, alalahanin namin, Panginoon, we lay it all down at your feet, Lord. And we acknowledge you, O God. We acknowledge your presence. And we rest in your presence, O God. Worshiping you, praising your holy name, O God, together with your angels, O God. Oh, we praise you. Blessed be your holy name. Blessed be the King of kings and the Lord of all lords. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who commanded us to be the light, to be the salt in this world, to be your representative, O God, here on earth, O God. Blessed be your holy name. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who anoint us, who purified us, who saturate us, and make us holy every day. We bless your holy name, God. We love you, Lord, and we worship you in this very place. Let us all hear the sound of the shofar.
Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen and amen. Let us all sing this song. Come on, let us all clap our hands. Hallelujah. Hallelujah. Hey, sabayan niyo po ako. Hey. Hey, isa pa, isa pa. Sigaw. Hey. 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 Ito ang araw na gusto kitang mananasan. Hallelujah. Ito ang araw na gusto kitang pasalamatan. Dahil tunay ang pag-ibig mo, hindi nagbabago. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Amen. Hallelujah. Walang katulad ang iyong kapangyarihan. Come on, we sing. La 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 la. Tayo na sa presensya niya, sumayaw at sumigaw ng hallelujah. La 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 la. Tara na sa presensya niya, itaas ang iyong kamay, halina't sumabay. Hallelujah! Oh, we praise you, God! Minsan ba? Sigaw tayo! Hey! 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 Ito ang araw na gusto kitang maranasan. Ito ang araw na gusto kitang pasalamatan. Dahil tunay ang pag-ibig mo, hindi nagbabago. Magpakailanman, Lord, lang katulad ang iyong pagmamahal. Oh, salamat, Panginoon! Walang katulad ang iyong kapangyarihan. Come on, we say. La 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 la. Tayo na sa presensya niya, sumayaw at sumigaw ng hallelujah. La 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 la. Tara na sa presensya niya, itaas ang iyong kamay, halina't sumabay. Hallelujah! Minsan ba? Ito ang araw na gusto kitang maranasan. Ito ang araw na gusto kitang pasalamatan. Dahil tunay ang pag-ibig mo, tunay ang pag-ibig mo, hindi nagbabago. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Hallelujah! Walang katulad ang iyong kapangyarihan. We say, la 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 la
iyong pag-ibig laging nananatili. Minsan pa, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. say, Aawit sa saya, luwalhatiin, papabalak pagsisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. hallelujah. Minsan pa, Purihin ka, O Yahweh, repeat after me. O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, laging nananatili, laging nananatili. Purihin ka. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, laging nananatili, laging nananatili. Aawit sa saya, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw. Hallelujah. Yes, Lord. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa saya, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling ko. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon ngayon. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ng iyong mga nilikha. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat ng aming mga papuri. Karapat-dapat ng aming mga pagsamba. Araw-araw, Panginoon, kami ay magpupuri sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay karapat-dapat. Oh, we give you praise. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Dakilain ka, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Ang lahat ng nasa amin, Panginoon, ay pupurihin ka. Ang aming katawan ay pupurihin ka. Ang aming mga boses ay kakanta sa iyo, para sa iyo, Panginoon. Ang aming mga kamay ay itataas para lamang sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Purihin ka, O Diyos. Minsan pa, salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo.
Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ba hindi ka Yes, Lord, minsan pa, Panginoon. tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Sa'yo lamang, Panginoon. Mga pangako mo, panghahawa. Yes, Lord. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa, kailan may hindi ka nagbabago, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Manamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Dakila ka, O Diyos. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakila. Yes, Lord. Magpakailanman. O, purihin ka, Panginoon. Nararapat
pa. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, lahat ay aawin. Tangka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, lahat ay aawin. Tangka, yes, Lord, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ikaw lamang, Panginoon. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa huling pagkakataon, itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Hari ang buhay ko. Ikaw lamang. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Ako'y sumasamba. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, hear your people sing, Lord. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. O, purihin ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, O Diyos. O, dakila ka. Purihin ka, purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawin. Tangka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Sa huling pagkakataon, dakila ka, O Diyos.
Purihin ka ng iyong mga nilikha, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan noon, ngayon, at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sige po, tayo po ay umikot at magbatian, declare the goodness and the faithfulness of the Lord sa mga katabi po natin. Hallelujah! Ang araw na gusto kitang mahal. Ito ang araw na gusto kitang pasalamatan. Dahil tunay ang pag-ibig mo, hindi nagbabago. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Amen. Bless one another. Walang katulad ang iyong kapangyarihan. And we sing, la 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 la. Tayo na sa presensya niya, sumayaw at sumigaw ng hallelujah. La 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 la. Tayo na sa presensya niya, itaas ang iyong kamay, halina't sumabay. Hallelujah! Amen! Di po, tayo pong lahat ay makakaupo na po. Hello. Amen. Praise God. Ayan, praise God. Maganda, nakangiti ang lahat. Ano po? Shalom po sa bawat isa. Pagpapala, kapayapaan, at prosperity. Kasaganaan po. Yan ang ibig sabihin ng shalom. Sabihin niyo po sa katabi niyo, shalom. Yan. Kompleto po yan. All in one po yan. Pag sinabi natin shalom, all in one yon. So, hindi mo sasabihin God bless you with blank, 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 blank. Ayan, di ba? Kompleto na yon. So, praise God sa lahat po na nandito ngayon. Praise God. Tayo ay malusog. Amen? Walang sakit. Amen? Amen. Nais ko po palang pasalamatan lahat ng nakiramay at dumalo doon sa burol ng ating kapatid at kabanggagawa na si Nanay Jovi. Di ba, kagabi? Thank you po sa mga, bawat isa sa inyo na nakiramay. At, okay. Parang busy pa. Busy pa, nagkakwentuhan pa. Okay, so, sige po, hindi ko na po patatagalin. Ano po? Anong oras na? So, alam ko na may excited tayo na pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na to. Bago ko po pala tawagin ang ating speaker, sino po yung nandito for the first time? Unang-unang pagkakataon, nandito kayo. Please stand up po. Ayan. Sige, tayo ka, kuya. Anong pangalan mo? Jan. Jan. O, so Jan na lang, ang haba. At yung isa pa doon na magandang dalaga naman. Tayo ka, nak. Tayo ka, nak. We just want to welcome you. Anong pangalan? Hana. Okay. Welcome, Hana, and welcome, Jan. Sana hindi ito yung una at huling pagkakataon na makakasama namin kayo. Amen. Palakpakan po natin sila. Ayan. Welcome sa pamilya ng Love of Christ. At maganda sa youth, ano? Sa youth, you are invited na umattend sa ating youth fellowship. Ayan. So, hindi ko na patatagalin. Paano ko ba i-describe ang ating speaker? Makilala ko siya namin as a whole ng leadership. Ano lang siya, bagong-bago lang po siya, mga kapatid. Talaga namang mainit sa ating Panginoon. Alam niyo, ang Lord pag tumawag talaga, wala yan sa edad. Sa Panginoon, kung ikaw ay, you make yourself available, He will use you. Gagamitin ka ng Panginoon. So, hintayin natin, abangan natin yung mas magagandang bagay pang gagawin sa buhay niya ng ating Panginoon. Amen. I-welcome po natin si Kuya
EG. Nakalimutan ko yung pangalan. Okay, welcome, EG. Nay. Hallelujah. Are we blessed? Dumating na yung panahon na ako'y tumayo sa harapan. Nauna po kasi si Brother Ervin eh. And nagkaroon na po ng rumors na ako na daw po ang susunod. Actually, first week pa lang po, nasabihan na ako na yung magpipreach. Hindi ko lang po alam kung kailan. Nung nalaman ko po na today, which is, nung time na po na yun is matagal pa, nakakainga pa po ako ng maluwag. Pero kahit ano po mangyari, darating at darating po talaga ang oras eh. Kaya kailangan po tayo maghanda. Amen? Tulad lang po sa ating pagdating ng ating Panginoon, hindi po natin alam kung kailan. Kaya habang hindi po natin alam, tayo po yung maghanda. So, actually, medyo nalungkot po ako eh. Nung nalaman ko po na medyo konti po tayo ngayon. Kung napapansin niyo po, yung mga worship po natin, wala po yung karamihan. Kasi po, may gawain sila, may pinapagawa po si Lord sa kanila sa ibang lupalop ng Pilipinas. And medyo, inamin ko po na nalungkot ako. But I do believe po, na-rebuke din po agad ako eh. I do believe na lahat tayo may misyon sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? It just so happened na first time ko magpipreach dito, ito yung pinapagawa sa akin ni Lord, may pinapagawa din sa kanila. So, alam naman po natin na every one of us is called individually, not by group. Hindi isang buo dito, naharap tayo. Individual po tayo, maglilingkod sa ating Panginoon. And, wala man po sila dito, alam po natin na iisa tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? So, bago po tayo magsimula, ako nga po pala si Brother E.G. Santos. Isa po akong Bible school student ng ating very own Love of Christ Family Church. And kami po ay batch 3. Sa awa po ng Diyos at sa praise God, makakagraduate po. Hopefully, makakagraduate po tayo this year. And I just want to greet everyone po na magandang araw po sa lahat, especially po sa mga nanonood sa live. And if ever po na magkaroon po kayo ng opportunity or chance na makadalaw po sa amin, we want you, all of you po na nanonood na we worship together as one here po sa church, in flesh. So, inaanyayahan ko po ang lahat kung nakikinig po kayo. And if may time po kayo, come visit us po. And we will serve God in the flesh. Amen? So, bago po tayo magsimula, may isa lang po akong itatanong sa inyong lahat. Ever po ba na naramdaman nyo nung mga times po ba na pag nakakita kayo ng isang mayaman na tao, parang nasasabi nyo sa sarili nyo na, kung ako yung mayaman, kung ako lang yung mayaman, mas ma-handle ko yung kayamanan ko ng mas maayos kesa sa kanya. Be honest po, sino po yung nakaisip na nun? Kasi ako, magiging honest ako na po yun. Wow, grabe. Holy people. Hindi nyo na po pala kailangan. Anyways, ako po kasi, may times, especially sa past life ko, tulad nga po ng sinabi ni Nigel, kailan lang. Anyways, every time na nakakita po ako ng isang mayaman na tao, naiisip ko po palagi na kung ako lang yung mayaman, mas ma-handle ko yung kayamanan niya nang mas maayos kesa sa kanya. Hindi ko po alam kung ano po ang ibig sabihin natin na sa ma-handle yung kayamanan na mas maayos. Siguro po mas magiging wais tayo in terms of handle ng kayamanan kasi for sure, tayo po pag naging mayaman, in terms of financially speaking po is mapupunta po sa church ang ating pagpapala na nagmumula sa Diyos. Amen? Mapupunta po sa mga taong, especially sa mga nangangailangan, ang mga pagpapalang binibigay sa atin ni Lord. Na yung iba, hindi ko naman po pinapangalan. Wala naman din po akong pinapatamaan. Pero yung iba pong mayaman, yung kayamanan po nilang nakukuha is pinansusugal,
bisyo, sa totoo lang po bisyo, o kaya bili ng luho nila, pangakotse, o kayamanan, o alahas. Basta sure po tayo na kung tayo ang mayaman, we will be generous enough sa ating mga blessings, para sa Diyos. Amen? Regarding po sa generosity and wealth, ang katotohanan po niyan is, we are all rich na. Higit pa sa ating inaakala. Amen? The challenge here lang po is kaya hindi natin naiisip na tayo ay mayaman. Kasi, sometimes, kapag binigyan po tayo ng blessings ni Lord, ngayon, kapag tumingin po tayo sa iba, grabe yung blessings niya. Ngayon, ang nagiging nasa isip natin, nagiging standard, yan ang definition ng mayaman. Ako, mahirap. Hello? Example po, hindi natin ma-distinguish yung linya ng mahirap tsaka mayaman. Ano pong ibig sabihin nun? Example po, nung college po ako. Nung college po ako, tuwing kinsenas ang aking allowance. And ang allowance ko po is 1,500. So sa loob ng 15 days, pagkakasyahin ko yung 1,500. Ngayon, kapag may natira pong 1,000 dun sa pera na yun, tas darating na yung allowance ko ulit, 2,500, pakiramdam ko po nun, sobrang laki na neto. Ngayon, nasa isip ko, kung magkakaroon lang ako ng 5,000, pakiramdam ko po, milyonaryo na ako. Kasi low maintenance pa po ako nung time na yun eh. Wala pa masyadong kaginakagastusan. Pag nagkaroon ako ng 5,000, grabe, ay yaman ko na. Then fast forward, binless ako ni Lord sa hinihiling kong 5,000. Pero nung hawak ko na yung 5,000, teka, ito na pala yun? Ang liit. Ang liit pala. Ngayon, nag-proceed na ako. Hindi na 5,000. First, 5 digits na. Then fast forward po ulit, praise God, dahil binigyan po ulit ako ng blessing ni Lord. Naka 5 digits na ako, first 5 digits. And yet, yung millionaire feeling na hinahanap ko nung una pa lang is wala. In short, yung linya ng mahirap to mayaman, gumagalaw. Ngayon po, sa araw na ito, I just want us to be reminded. Kasi actually, ito po yung naging preach ko. Dahil, kung naalala nyo po, nag-preach po si tatay about sa blessing. Sabi ko po nun sa sarili ko, uy, wow, kasi nga po may kumakalat ng rumors na ako na yung magpipreach sunod. Uy, wow, blessing, grabe, nakaka-bless. Kung ako yung magpipreach na, blessing din ang aking, kasi meron na po talaga akong nakahanda, which is ito nga po, matagal na rin. And, ayun nga, nabigyan po tayo ng opportunity para tumayo sa harap at magsalita ng salita ng Diyos. So, ito rin po yung pinreach ko about blessing. Let us be reminded po, na we are richer than we think we are. Na mayaman na tayo, higit pa sa ating inaakala. Hindi po to prosperity gospel. Hindi ito dahil sinabi ko mayaman tayo, hindi, sinabi ng church, sinabi ni tatay, nanay na mayaman tayo. No. Hindi rin basihan ng pagkamayaman dito po is yung kung gaano karami ang meron ka, kung gaano karami ang pera mo. No. Mayaman po tayo dahil first of all, gising tayo. Sabi nga po ni tatay, of course, lagi niyo po itong naririnig. Every gising, may nauna na, every gising is a blessing. Kasi aanhin mo nga naman po ang marami mong bagay, materialism in this world, kung hindi ka na magising bukas. So sa paggising pa lang, sa very fact na pagising pa lang po every day, is mayaman ka na po. Kasi sobrang daming opportunity to please our God in this world. Amen? So pinamagatan ko po itong preaching ko po na ito na, Quezon? Pinamagatan ko po itong preaching na ito na living in the overflow. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong opportunity, Panginoon, na marinig at pagbulay-bulayan ng inyong salita. I pray, O Lord God, na let your Holy Spirit touch us, touch our hearts, and have a surgery sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy niyong hulmahin, Panginoon, ayon sa inyong kagustuhan, Panginoon, ang mga
bagay na pwedeng mangyari sa aming buhay. We pray, O Lord God, that let the Holy Spirit in this room, Panginoon, surround us, protect us, and guide us sa inyong salita, Panginoon. And let the holy and divine wisdom and strategies be upon us in this very good morning. We love you, Lord. All of this is for you, O Lord God. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Living in the... sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Actually, first time ko po kasi sa 10 a.m. mag-preach Kaya medyo nakaka-overwhelm po sa totoo lang yung medyo maraming tao po. But anyways, sabihin nga po natin sa ating katabi, pinagpala ka higit pa sa iyong inaakala. Amen. Mayaman ka higit pa sa iyong inaakala, mga magulang at kapatid. Actually, hindi nga po ako ang nagsabi. Hindi po kung sino ang nagsabi. Ang Diyos po mismo ang nagsabing mayaman tayo. Basahin nga po natin sa 2 Corinthians chapter 9. Next po. Dito na lang po. Para mabilis. Basahin nga po natin sabay-sabay. And God will generously provide. Basahin po natin sabay-sabay. And God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ngayon pa lamang po, gusto ko na po sabihin na yes, mayaman tayo, sabi ni Lord, but I do acknowledge po na every single one of us here ay may problema in terms of financial. And I do acknowledge po na even me, myself, is having a financial problem or pain. But I just want us to know, and I want to tell all of you, including me, na we are all doing great. Kasi despite all of the problems na hinaharap natin, nandito tayo. Sama-sama nagpapalakasan. Amen? Sabihin nga po natin ulit sa katabi natin, pinagpala ka, higit pa sa aking inaakala. We are all rich. So yes, we are richer than we think we are. Dahil ang Diyos na po ang mismo nagsabi. The thing is, kaya hindi po natin maramdaman na tayo ay mayaman kasi hindi nga natin maramdaman na tayo ay mayaman. Not just financially speaking po ang pagiging mayaman, ha? Kasi every blessing na nakukuha po natin sa ating buhay, hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito. In terms of your physical health, emotion health nyo po, mental, and especially spiritual, is kanino po nagmumula? Kanino po nagmumula? Kay Lord. Actually, sinabi po yan sa 1 James chapter 17, next po. We are all rich according to God. Sabi po sa James chapter 1, verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. So lahat daw po na magandang bagay na nangyayari sa ating buhay, not just physically, not just mentally, emotionally, or financially, and especially spiritually, ay nagmumula sa ating Diyos. Amen? But nanonotice nyo po ba, na when people compliment us sa ating blessings na nakukuha from God, madalas natin parang kinakahiya. Anong ibig ko sabihin doon? Next po natin. Sige po. We unconsciously often deny the blessings we receive from God. Ano ibig sabihin nito? Kasi like kunwari po, example na po sa akin, sa hindi po nakakaalam, salamat po sa Panginoon dahil biniyayaan po ako ng motor. Pero yung motor po na yon, hindi po siya brand new. Second hand lang. So every time na may nagsasabi po sa akin na, uy, bago motor mo ah. Instead of na sinasabi ko agad na pinagpala ako ng Diyos, ang defense ko kaagad, second hand lang yan. Second hand ko lang nabili yan.
Instead na magpasalamat ako sa blessings. Nakukuha nyo? Hello? Nakukuha nyo po? Kanwari, sa damit. May bago po kayong damit. Pumunta po kayo sa church. Na-notice po nila na bago yung damit nyo, ang ganda. Wow, ang ganda ng damit mo ah. Ang una mo sasabihin, sa ukay ko lang nabili yan. Instead na magpasalamat ka. Di ba? Di, nakasil lang to, nabili ko. O bigay lang to na ganyan. Amen? O kaya naman kapag nakapasa ka ng exam. Pag nakapasa ka ng exam, sasabihin mo, tsamba lang. Ang hirap eh. Ang hirap nga eh. Di ba? We often deny the blessings na nanggagaling sa Diyos. Unconsciously, hindi natin namamalayan. Sa tingin lang natin, we're just parang nag-humble down lang tayo. But it's actually denying the blessings from God. Kasi iyan yung binigay mo. Maliit man na bagay yan, na blessing o malaki. Blessing from God is a blessing from God. Amen? Pero kapag may nagsabi sa atin na, grabe, ang ganda ng pamilya niyo sa Love of Christ, sa sangandaan. Hindi niyo naman siguro sasabihin na sila ang swerte sa akin. Di ba? Hindi naman siguro. Ang sasabihin natin, si Lord kasi ang sentro ng pamilya natin eh. Di ba? Si Lord kasi yung center ng family namin and we are blessed. Yun yung sasabihin natin. Pero pag binibless tayo, in terms of different ways, we often to deny or be embarrassed. Unconsciously. Sabihin nga po ulit natin sa ating katabi, pinagpala ako, higit pa sa aking kailangan. Ngayon, ang pagiging mayaman po ay merong dalawang sides. Hello? Mabilis po ba tayo? Hindi naman sakto. Actually, ang pagiging mayaman po ay merong dalawang sides. Sino po dito ang gusto maging mayaman in terms of financially speaking? Taas ang kamay. Dami. Taas nga po ang kamay. Sino gusto maging mayaman? Lahat. Siguro naman po lahat tayo dito gusto maging mayaman, di ba? Pero reminder lang po kung gusto po nating maging mayaman, kailangan po maging alerto tayo. Dahil may two sides po ang pagiging mayaman. Siyempre, of course, the good side is meron ka lahat. Hindi naman sa mapoprovide mo yung kailangan mo, yung kailangan ng family mo, yung mga nangangailangan na mahal mo sa buhay, o kahit hindi mo mahal sa buhay, kahit hindi mo kilala, mapoprovide mo. Yun yung good side ng wealth in this world. But the bad side is, napakalaking disadvantage ang madistract ng kayamanan na kayang i-offer ng mundong ito. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 24, next po natin. Ay, sige. Ngayon, next po natin. Sabi nga po sa Matthew 6 chapter 24, ay, sumobra. No one can serve two masters. Either you will hate me, hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ano po ibig sabihin nito? Hindi mo pwedeng sabihin na si Lord yung nagpo-provide sa'yo, si Lord yung nagbe-bless sa'yo, nagkaroon ka ng 1,000,000, then yung tithes mo, hindi 10%. Hello? Ay, hindi. Masyado malaki yung 100,000. 10,000 lang muna. Hindi naman nila alam na nagkaroon ako ng 1,000,000 eh. 10,000 lang muna. Hindi mo pwedeng sabihin na nauuna si Lord and yet sa tithes dinadaya mo. Sabi nga po nila, di ba? Hindi man natin alam kung magkano ang inaano, kung nasusunod man yung 10%. Si Lord alam yan. Hindi mo pwedeng unahin si Lord and yet ganun ka magbalik sa ating Panginoon. Vice versa naman po, hindi ka pwedeng mayaman ka tapos pinagkakalandakan mo. Parang ganun lang din no? Actually, at ano po ito on the spot yung verse na yan. Hindi po pwedeng marami kang pera tapos sinasabi mo, galing to kay Lord and yet, gamble ka ng gamble. Yung pera ko, dumami dahil sa, huwag ka ng pangalanan, sa gamble na lang. And yet, sasabihin mo, binless ka ni Lord. Tandaan po natin, hindi lahat ng blessings na nakukuha natin ay galing sa Diyos.
Ano po yung pinaka-example niyan? Si Jesus po, bago po mag-start ng ministry, nag-fasting po siya, di ba? Ilang beses po siya ang tinempt ng kalaban. And one of the temptation na inoffer sa kanya is nung umakyat po sila sa bundok, if I'm not mistaken, bundok, and sinabi ng kaaway o kalaban, lahat ng nakikita mo, mapapasayo. Lumuhod ka lang sa akin. Sa tingin niyo po ba galing kay God yun? Yung offer na yun? Hindi po, di ba? So, hindi lahat ng blessings ay nagmumula kay Lord. Kaya dapat meron po tayong discernment. Kasi ang pinaka-example po neto, worldly, is yung nandito nga po tayo, tas may opportunity doon, mapapalayo tayo kay Lord, pero malaki sahod natin. Di ba? Yun yung pinaka parang worldly ko pong naiisip. Actually, on the spot to. Anyways, baka maligaw po ako. Napakalaking disadvantage sa ating spiritual walk ang madistract ng kayamanan ng mundong ito. In fact, basahin po natin yung Matthew chapter 19, verse 16 onwards. Kuya Son, pa-request po ako na e-sword dito. Masyado po kasi mahaba eh. Matthew chapter 19, verse 16 onwards. Yan. Yan. Salitan po tayo, no? Ako po mauna magbasa. Someone came to Jesus with this question. Teacher, what good things must I do to have eternal life? Kayo po. Which ones? The man asked, and Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not testify falsely. I've obeyed, sabi po ng rich man, I've obeyed all these commandments. The young man replied, what else must I do? But when the young man heard this, he went sadly away because he had many possessions. Hanggang dyan lang po muna tayo. Ngayon, isa-summarize ko lang po yung binasa natin. May lumapit daw pong mayaman na lalaki kay Lord, kay Jesus. E nagtatanong siya, Lord, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi po ni Jesus sa kanya, sundin mo lahat ng utos ng Diyos, sa gayon, makakasunod ka na sa akin. Then sabi ni mayaman na lalaki, Lord, lahat naman yan, ginagawa ko na eh. Ano pa ba ang kulang ko para makuha yung buhay na walang hanggan? Then sabi ni Jesus, sa NIV, sinabi doon na, if you want to be perfect, ibenta mo lahat ng meron ka at ibigay mo sa may hirap o sa mga nangangailangan. Now notice po dyan sa na yan, hindi po sinabi ni Jesus na ibenta mo lahat ng meron ka kasi mayaman ka. Hindi niya sinabing dahil mayaman ka, hindi niya sinabi na dahil marami ka marami kang bagay na dapat, hindi niya sinabi yan. Sinabi lang niya dyan na ibenta mo ang meron ka at ibigay mo. Sa ano? Ano ibig sabihin nun? Kasi, imbis na yung possession, imbis na yung man, hawak yung possession, ang nangyari, yung possession, hawak yung man. Amen? Nakuha niyo po? To the point na nung narinig niya na sinabi ni Jesus yun sa kanya, instead of na umalis siya ng masaya, kasi alam na niya yung gagawin niya eh. Di ba? Alam na niya kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Instead na masaya siya na umalis, malungkot siyang umalis. Kasi hindi niya kayang gawin. Then, after ng verse po na yan, sinabi po dyan na mas madali pa daw lumusot yung camel sa butas ng karayom
kesa sa mayaman na tao na makapunta sa kaharian ng Panginoon. Amen? Sobrang laking disadvantage ang kayamanan ng mundong ito, yung kayang ibigay sa'yo ng mundong ito, kung magre-rely ka sa mga bagay na yun at hindi sa Diyos. To the point na, ano ang turo sa atin na prayer? Lord, give us our daily bread. To the point na, sobrang laking disadvantage, to the point na hindi mo na kayang, o hindi mo na madasal yun. Actually, hindi mo mapapansin na hindi mo na nadadasal. Bakit? Kasi pagpunta mo sa kusina, ang dami mong tinapay. Iba't ibang klase pa. May pandesal, may Spanish bread, lahat ng klase ng tinapay meron ka na. Ngayon, ba't pa ako magdadasal ng Lord, give us today our daily bread? Ang dami ko na dito. Hindi mo na mamalayan, yung meron ka, nanggagaling kay Lord yan. Hindi dahil nagsisikap ka or ano. Amen? Sobrang laking disadvantage ang mabulag ng material na bagay sa mundong ito. Actually, may napanood po ako sa Reels na meron pong isang pastor na minister sa church ng mga Koreano po sila dun eh. Dun sa US po to, sa US. Ngayon, natuwa po yung pastor na yon, which is si Cliff Kineckley, kung kilala niyo po. Natuwa po yung pastor na yun kasi grabe, mga Koreano, grabe mag-worship kay Lord. Pero nung sinabi niya po yun, parang nung natutuwa siya, sinabi niya po yun, ang sabi sa kanya, actually, kumukonti kami. Ngayon, nakikita mo na marami kami, masigla kami kay Lord. Ang katotohanan nun, kumukonti kami. Bakit? Tinanong nung pastor, bakit? Anong rason? Dahil lang daw po sa materialism. Kasi one of the reason kung bakit daw po lumalayo ang tao sa Panginoon is nabubulag ng materialism. Ng material na bagay na kayang i-offer ng mundong ito. So, ngayon, if God blesses us continuously, and we already think na we are blessed enough na, ang tanong, bakit binibless pa rin tayo ni Lord? Nakuha niyo po? Ang tanong, bakit kung binibless tayo ni Lord continuously and alam natin sa sarili natin na okay na to, dami na neto eh, sapat na to sa akin. Pero bakit binibless pa rin ako ni Lord? Bakit patuloy pa rin ang business na mag-boom? Bakit patuloy pa rin ang pagbibigay ng blessing sa'yo? Probably, and I'm guilty of this, malamang, naiisip natin na, uy, deserve ko to, para sa akin to. Dahil ba para sa magawa natin yung mga luho natin? Para ba makapunta tayo kung saan-saan? Ano pa ba ang pwedeng maging rason para binabless tayo patuloy ng Diyos? Makapunta tayo kung saan-saan, mabili ang gusto natin, ano pa ba? Makain mo yung gusto mo, di ba? O kaya naman, makapag-pamper ka weekly, maka-order ka sa Shopee palagi. Actually, hindi ko alam yung rason kung bakit tayo binibless patuloy ni Lord. Pero one thing is for sure, no? Madalas natin na iniisip na kaya tayo binibless ni Lord. Kasi yun nga, kasi deserve natin to. Or, para sa atin to. Proceed po tayo sa ano? Luke chapter 12, verse 16 to 21. Actually, hindi ko na pababasa. Isa-summarize ko na lang po, ano? Sabi po doon, actually, that's the parable of the rich fool. Sino pong familiar sa parable of the rich fool? Hindi ko alam sa Tagalog eh. Baka, yes, the rich fool. Actually, yung parable of the rich fool, meron daw pong isang mayaman na farmer na patuloy yung harvest niya ng trigo. Patuloy yung pagpunta sa kanya. Ngayon, nagkaroon siya ng problema. Yung lalagyanan niya ng trigo niya or ng harvest niya, puno na. Patuloy pa rin yung pagpunta sa kanya ng blessing. Ngayon,
na problema siya. And nag-isip-isip siya anong pwedeng solusyon doon. Ang naisip niya, alam ko na, sisirain ko yung storage or yung barn sa English. Hindi ko alam sa Tagalog yung barn eh. Sisirain ko yung barn ko ngayon kasi maliit na, hindi na maitago. At gagawa ko ng mas malaking barn. Para lahat nung pumupunta sa aking blessings is maitago ko dun. Sa gayon, lahat ng meron ako, kahit hindi na ako magtrabaho, kain, tulog, inom, sasa na lang, buhay ako. Ngayon, sinabi ni Lord, ni God sa kanya, "You fool." Basahin ko lang po. "You fool. This very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" Mamamatay ka daw po. Mamamatay daw po siya sa gabi na yon. Ngayon, sino makikinabang ng kayamanan na itinago niya? And that is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God. Quote-unquote po, si Jesus po nagtuturo nun. Kung papansinin po natin, hindi po galit ang Diyos sa taong yun. Kasi sa katotohanan po niyan, si Lord po yung nagpro-provide ng blessing na yun eh. Kasi yung harvest na yun, siya yung nagpa-araw nun, siya yung nagdilig nun. Ang ginagawa mo lang, kukunin mo lang yung blessings. Ngayon, bakit sinabihan siya ng you fool? Kasi ang buong akala ng farmer na yon is yung blessings na yon na nakukuha niya is para lamang sa sarili niya. Hindi, actually patapos na tayo. So kung magiging mayaman po tayo, let us all be rich in a way that honors God. Actually, ito pong opportunity na to, hindi ko talaga ine-expect to. Ine-expect ko na kasi nag-Bible school po ako eh. Pero hindi ko siya in-expect in my life kasi tulad nga po na sinabi ni Nigel, kailan pa lang po ako sa pamilyang to. And wala po akong background, si Lord, from my past life. I am now 24 years old po, no? And siguro 2 years na po ako sa Love of Christ. Pero bago pa po ako mapunta sa Love of Christ, hindi ko po kilala si Lord. Sa madaling salita, ako po yung makikita nyo sa labas na nagpapakasasa na lang. But, bago po gumraduate, OJT, meron po akong in-applyan na 7 company. Actually, 6 lang ang plano ko. Isa doon po yung Star City, isa po doon yung Electrical Engineering Technology po kasi ang aking kurso. Sa awa ng Diyos po, nakagraduate po ako nang hindi pa siya kilala. Anyways, 6 companies ang aking pinasahan ng resume or CV, Critical Vitae? CV. Lahat po yun, natanggap ako. Pero sabi ko sa sarili ko, isa pa. Then doon ko po nakita yung Dong A. Huli pong in-applyan ko is Dong A. Which is, sa hindi po nakakaalam, ang Dong A po is si Tatay Ariel ang may-ari ng Dong A. So, edi napili ko po yung Dong A dahil hindi ko rin alam kung ba't po Dong A. Actually, hindi ko po talaga alam kasi Star City na to. Ang naiisip ko po nun, after ng work ko, maintenance po siguro ako doon, after ng work ko, baka makapag-rides pa ako araw-araw. Meron din po yung isang hotel dito, Jose Rizal something, malapit sa Ocean Park. Napakalaki nun. Nakuha po ako, kaso ang problema ko lang nun, magbabike ako, sobrang layo. Bike lang po kasi ako dati, wala pa pong motor. Darating tayo dyan. Anyways, bike lang ako dati. Kung ako ang papapiliin, doon ako. Ang ganda doon. Sa Star City ako, makapag-rides ako doon eh. Pero sa hindi malamang kadahilanan, napunta po ako sa Dong A. And this opportunity is actually an opportunity for me then to show the product of grace of
God sa buhay ng bawat, hindi lang sa akin, hindi lang sa akin. Lahat tayo iisa kwento pagdating kay Lord. Amen? This is an opportunity for me to show how God is good sa aking buhay. Despite na sa buong taon na nabubuhay ako, hindi ko siya kilala. And also an opportunity. Actually, kaya talaga ako nalungkot kasi wala si Tatay Ariel tsaka si Mami Sol. But this is actually an opportunity. An opportunity for me to thank Dong A din talaga. Kasi ang Dong A po talaga yung naging teka lang, baho. Dong A lang po talaga yung naging daan para makilala si Lord. Kasi nung una pa nga every Friday po kasi yun, wait lang, hindi ako natatawa. Every Friday, actually, may Bible study sa Dong A na nagaganap. Then, sa totoo, aminin ko, natatawa pa ako dati kasi ako yung, Saul Persecutor ako ng Christian dati. Sa totoo lang. Inaamin ko, pangit man, pero yun yung katotohanan. Persecutor ako. And most of the people na nandito, nakita yung dating ako pa. Pero, for sure, feeling ko, alam ko tao lang tayo lahat, pero feeling ko pag talagang nakita yung dating ako, for sure, binitawan niyo ako. Kahit gaano kamahal natin si Lord, for sure. Bibitawan niyo ako. Kasi ako nga, binitawan ko yung sarili ko Dun Paano pa kaya kayo? Di ba? So, this is actually given opportunity for me to thank Dong A, not just Tatay Ariel and Mami Sol, sa opportunity na maliban sa trabaho na binibigay nila sa akin, is yung pinakamagandang blessing na pinakilala nila sa akin si Lord. Not just them, but the whole crew ng Dong A. Kasi marami po sa Dong A taga Love of Christ din. And I just want to, from the bottom of my heart din talaga, na hindi man ako perfect pa, hindi naman din ako umaasa na magiging perfect ako. But, sabi nga nila, di ba? No one is perfect. We all agree dun, di ba? Amen? Amen? No one is perfect, but the aim is to be perfect. Kasi ganun si Jesus sa atin. Kung ano ang tinuro ni Jesus sa atin, yun ang dapat maisabuhay at makita sa ating buhay. Mahirap yan. Papalpak at papalpak ka. Usapan lang Papalpak at papalpak ka. Even me, myself, marami pang beses na nadadapa. Kahit nagsasalita na ako sa harap, kahit gaano ako magpakalalim sa dasal, madadapa ka. Pero iba yung na-realize ko, hindi recently, basta na-realize ko sa buong journey ko, na iba ang namuhay ng makasalanan sa nabubuhay sa kasalanan. So kung madapa ka man, madadapa ka talaga. Kahit anong gawin mo, madadapa ka. But as long as may conviction, tulad nga na sabi ng mga nagme-mentor din po sa akin, tuloy lang buhay. Kasi ako po, malayo pa ang lalakbayin ko para sa kakaharian ng ating Panginoon. Pero alam kong malayo na rin ako sa dating ako. Hindi ito dahil puspos ako kay Lord. No. Dahil kay Lord to. Dahil blessings niya na binibigay sa akin. Amen? Let us always be thankful sa blessings na nakukuha natin. Maliit man yan o malaki. Kasi nga, tulad nga na sabi ko kanina, blessing from God is a blessing from God. And the gratitude is the key to a fulfilled life. Amen? Hindi man natin alam kung kailan, saan, at kung paano po gagalaw ang Diyos sa ating mga buhay. But for sure, nagtatrabaho po si Lord sa ating mga buhay. Amen? Kaya kung may mga hirap po tayong pinagdadaanan ngayon, kapit lang po.
Magpalakasan lang po tayo. Dahil for sure, sasagutin lahat ni Lord yan. Hindi man natin nakikita ngayon yung rason kung bakit pinagdadaanan to, kung bakit may mga financial pain or struggle tayo sa health natin, may kita natin in the future. Basta patuloy tayong manalig sa ating Diyos. Amen? It is better to give than to receive, sabi din ni Lord, di ba? Because we are richer than we think we are, and we are blessed to be a blessing. Para, tulad po ni Nanay Joby, na kapag nakita na po natin si Lord, nakaharap na po natin, yan sasabihin sa atin, well done, my good and faithful servant. Let's pray po. No? Father, we thank you for this wonderful opportunity na marinig ang inyong salita, Panginoon. Maraming salamat for reminding us na we are blessed hindi dahil sa marami kaming kung ano-ano bagay, Panginoon, kung hindi dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na buhay at patuloy na kumikilos sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang itaas ng pamilyang ito. Patuloy kang itaas ng bawat isa na nandito. Patuloy mong gamitin ang aming buhay, Panginoon, para itaas ang inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Bless all of the people na nakikinig. Kung nasan man din sila, Panginoon, I pray for their protection and guidance, Panginoon. Let your angels surround them, be with them, Panginoon. Nasan man sila sa oras na ito. We love you, Lord. We praise you and we love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ipo, palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. I'm sure na-bless tayong lahat. Ano po? Amen. Coming from a young believer, wow. Ito pang take away ko dyan. Do you want to be perfect? Nabasa niyo ba yung sinabi kanina? If you want to be perfect, you go and sell. Kaya ba natin yon? Parang konti lang umoo. Di ba? Mahirap yun, ano po? May mga bagay po sa Biblia na God wants us to do, pero mahirap gawin. Pero once na ang banal na Espiritu kumilos sa puso natin, hindi tayo makakahindi. Amen. Ito naman, pagdating naman po sa pag-share ng word, we cannot wait until we are perfect na hindi na tayo nagkakasala before we can share the word of God. Ay, kasi ang dami ko pang kasalanan sa buhay. Wala akong karapatang magsalita. Very wrong po yun. Because lahat po tayo ay work in progress. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay work in progress. Yan. Wala po tayo ipagmamalaki. Lahat po tayo nadadapa. Ang sabi ng Biblia, a righteous man falls 7 times but rises up again. So tayo po ay righteous people of God. Madapa man tayo, tumayo tayo. Huwag tayo manatili doon sa kinadapaan natin. Yun po ang proseso ng Panginoon para sa atin. So, praise God for that message. Thank you, Nak. And we hope to be seeing you more in the future. And we encourage po ang bawat isa na, please, tayo po kung matagal na tayong Kristiyano, dapat mas mas ma-challenge tayo. Ano po? Anyway, ang Panginoon po ay kumikilos sa iba't ibang paraan. So, siguro in His lifetime, yan ang tawag ng Lord sa Kanya. And basta kailangan lang manatili lang tayong humble before the Lord. Kasi the more, di ba sabi ng Bible, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Lahat po yun para sa ating lahat. Na ako po talaga blessed na blessed ako sa darinig kong message today. And for the life of Brother E.G. Ang hirap banggitin ang pangalan mo na. E.G. Morel. Yan po ang talagang tunay niyang pangalan. E.G. Morel. Kakaiba. So anyway, praise God. God bless you na. At sa pagkakataong ito po, ay bless natin ang ating Panginoon. Amen. With our tithes and offerings. Whatever ano man yung conviction nyo sa puso. Kasi hindi naman mapipilit ng mga pastor ang mga kongregasyon. Diba? Kailan ba nag-preach Tatay Bems about tithing?
Lahat po ba tayo? Convinced na tayo? We are blessed to be a blessing. The blessing of the Lord is what makes us rich. Hindi po yung trabaho natin, hindi yung negosyo natin, hindi yung kakayahan natin, kundi ang pagpapala ng Panginoon. Amen. So, ihanda po natin ating mga kaloob. At nais kong tawagin si Ate Leslie to pray for our tithes and offerings. Ayan, meron siya i-share muna bago siya mag-pray. Excited tayo marinig yan. Yan ay. Ayan, habang hinahanda po natin ang ating tithes and offering, kahapon lang may nakita ko sa Facebook sabi dito, please share your crazy encounter with God. I mean, that moment of when you realize that God is real like you, He was listening and got those crazy goosebumps after. Tapos nung shinare ko po, sabi ko, hindi ko na mabilang Kasi part na siya lifestyle na siya part na yun na lagi ko nararanasan ang Lord sa buhay namin. And thank you dun sa message ni EG kasi very timely, sabi nga ni Alvin, timely. No? Sa GC po kasi na-share ko na yung nangyari. So, para po sa mga narito ngayon and also sa mga nanonood, na-test po kami dyan, doon sa shinare po ni Brother EG. So, kagabi po, nasa lamay po kami ni Ate Joby. Kami ni Alvin, tas ang bit-bit ko lang yung isa kong anak. Tapos, yung time na yon si Alvin, busy siya makapagkwentuhan doon sa matagal namin hindi nakita na kasama rin natin dito. And ako, busy na kumain ng sopas. Nakatatlong sandok yata ako kasi si Ate Baby yung nagluto Tapos tumawag yung biyanan ko, sabi niya kay Alvin, nasan kayo? May sunog, nasusunog yung lugar namin. As in, nasusunog po. Isipin mo kasi ngayon lang kami naka-witness talaga na sunog, na as in, sunog talaga, na malapit sa amin, parang 2 blocks away. 2 blocks, 2 bahay lang po. That time, sunog yung sa kapitbahay namin. Tapos nung nalaman namin, sabi, nandun si Tatay Bemboy, saka nandun sila kay Jerry, mga kasama natin. Sabi namin, Tay, please pray, pag-pray niyo po kami, nasusunog po yung lugar namin. Hindi pa namin alam eksakto kung saan banda. So, nag-pray po kami. Tapos, habang kinukuha yung sasakyan, inubos ko pa nga yung sopas, hindi ko makalimutan. Ubusin ko muna yung sopas. Hindi pa ako natataranta that time. Pero nung tumawag nga, ang sabi na po, yung nasusunog na daw, next na masusunog na, isang bahay na lang ang pagitan sa amin. Tapos kami na. Tapos nung habang nasa sakya kami ni Alvin, we continue praying and worshiping the Lord. And alam niyo po, doon ko na-realize din talaga, saka na-remind din na ako ng Lord. Kasi yung sabihin sa'yo na isang bahay na lang sa inyo na, sabi ko, kung kalooban ng Lord talaga na spare yung bahay, actually hindi namin talaga totaling bahay yon, sa mother ko yun, pero doon po kami nag-i-stay. Kasi yung bahay po na pinagawa namin sa Ameliano, tuwing po kami doon, weekends. So usually sa weekdays po, na doon kami sa mother ko. Tapos po, nung nag-uusap kami ni Alvin, sabi ko sa kanya, alam mo, lahat naman ng meron tayo kay Lord galing. Di ba po? Hindi ka masyadong mag-hold on sa material things kapag alam mo, kay Lord nang galing. Diba? So, pinagkatiwala lang, lahat po ng pagmamayari na meron tayo, ipinagkatiwala lang ng Lord dyan. Ako po, ang iniisip ko na lang po, safe yung family namin. Lalo na ang nadala lang namin, isang anak lang. So, lahat ng kamag-anak, pamilya ni Alvin, pamilya ko, yung po, na doon din banda nakatira. So, anong nangyari po, nung nag-pray kami na nag-pray, alam niyo po ba, ang daming fire trucks na dumating. Siguro around 10 daw. Even yung mga taga Valenzuela nandun. So, nakita namin kasi yung mga video na na-upload. Meron po nag-video, sobrang lapit na sa sunog. Talagang nakita po namin na talagang, kung nandun kami that time, mawawala na kami ng pag-asa talaga. Kasi talagang nagpuputukan na po. Sabi ko, bato parang may mga firecrackers. Yung pala, yung bahay din po na yun, kaya ganun yung naging pinsala niya. Meron po palang mga paputok din na nakastore. Parang benta po nila yon ng New Year, ay paninda nila tapos hindi daw naubos. So ganun po, kaya yung lakas din ng apoy talaga.
nakita namin, kung nandun po kayo, makikita nyo talaga parang, ay, tatanggapin mo na lang. Tatanggapin nyo na lang. Kaya, alam niyo po ba, no? Sabi mala talaga ng Diyos. Pagdating namin, fire out na. Grabe, praise God, hallelujah. Di ba, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Imagine niyo po, isang bahay na lang yung pagitan amin na. At ang salamat sa Diyos kasi talagang in-spare niya rin yung community namin. Kasi yung within, yung parang apartment po kasi siya eh. Parang sa yung part nila, hanggang sa kanila lang po, hindi na po tumawid sa amin. Tapos, yung mga tao talaga, no, tumawag kay Lord, no? Lahat sila, yun yung prayer din namin. Sabi namin, Lord, ang lahat ng mga tao tumawag sa'yo, lumapit sa'yo, no, sa mga ganito pagkakataon. Tapos yung mga firemen talaga, pagdating ko, lahat na masalubong ko, nagpapasalamat ako sa kanila, sa buhay nila. Kasi talagang ginamit sila ng ating Panginoon, di ba, para i-save, para i-spare kami. So, salamat sa Diyos. Saka alam niyo po ba, ang isa ko rin prayer, kasi narinig ko to kay Prophet Sado yun, during NPG. Pwede daw yung ganito, nasabi, Lord, remember me, remember your faithful servant. Sabi ko kay Lord talaga, Lord, remember us, oh Lord. Ay, talagang confident. Lord, remember us. Habang nangyayari yan, Lord, ginagawa namin yung pinagagawa mo. Huwag mo kami kalimutan, Lord. Yung ganun na yung prayer namin kasi talagang hindi ka talaga magiging desperate. Isang bahay na lang, kayo na. So, kung ano man po mangyari, kung hindi kami niligtas, yung mga gamit namin, hindi nailigtas, magpupuri pa rin kami sa Panginoon. Kasi lahat ng meron tayo, lagi po natin tatandaan, lahat ng meron tayo, nanggaling yan kay Lord. Kayang-kaya yung palitan ng Lord kung gugustuhin niya. Ang mahalaga, di ba, we are all safe. Yun lang po ang pinagpapasalamat namin kay Lord. Sige po, let's pray. Hallelujah. We love you, Lord. We thank you, Lord, for this day, Lord, for this opportunity, Lord God, na mapag-testify rin po ng kabutihan niyo, Lord God. Salamat din sa buhay po ni Brother E.G., Panginoon, na ginamit niyo, Lord God, na tungkol sa pagpapala na lagi po naming nararanasan sa inyo, Panginoon. Kaya naway ngayon, Lord, na kami naman po ang magbabalik ng aming kaloob sa inyo, Lord God. Naway, i-bless niyo po ang mga taong narito ngayon na siksik, liglig, umaapaw, Lord. Mag-overflow po so that, Panginoon, magamit po namin ito rin to bless other people, Lord God. For them to be reminded na mahal niyo po sila and you want us to reach them, Panginoon. Salamat po. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Living in the overflow, caught up by your love, moving with the Holy Ghost. You're more than enough, walking in your freedom now. Caught up by your grace, with this healing power, we have been changed. Bless the Lord, oh my soul. I am living in the overflow. Bless the Lord, oh my soul. I am living in the overflow. Ayan. Amen. Ayan po. So, are we blessed po ba? Are we blessed? Amen. So, for our announcement po, patuloy po tayong mag-celebrate ng Sabbath Day. So, that's every Friday po. So, we encourage every families po na i-celebrate yung Sabbath Day. Kasi nga po, di ba, sinabi ng Lord na on the 7th day, you have to rest. And you have to celebrate Sabbath Day sa inyong mga pamilya po. So, on May 2, 2025, ito po yung Shabbat reading natin. So, pwede niyo pong picturean na or isulat po. And another announcement po ay magkakaroon po tayo ng Feast of the Pentecost. So, that's mangyayari po yan on June 1. So, June 1 po. So, other details po ay i-announce din po namin sa inyo kapag po na-finalize na. So,
So, yun po. And also po for the young people, we encourage every young people po, madami po mga kabataan na nandito. So, we encourage everyone po na umattend sa ating youth gathering. Every Sunday po yan. Mamaya, meron po tayo 2 p.m. po dito sa lugar ng church. Dito po sa lugar na ito. So, yun po, let us all continue to pray po sa ating mga fathers, kay Nanay Ana, kanila Tatay Bing, sa iba pa pong mga fathers, sa mga ate at kuya po, dahil praise report din po, dahil kahapon, nung Friday po ay natapos po yung Seek Love in Aritao. So, naririnig nyo naman po yun na ina-announce. So, nung Friday night po ay nangyari ang Seek Love in Aritao at sobrang nakaka-bless po sa mga nanonood ng live po. Sobrang nakaka-bless kasi ang dami pong mga kabataan doon. So, isang malaking lugar po yon, parang gymnasium po ata yon, and napuno, ang dami pong mga kabataan na nandun sa concert na yon. At hindi po siya naging concert lang. Hindi po siya naging kantahan lang, tugtog, ganyan, sayaw-sayaw. Pero naging, naging worship po yon. So, naging, yung blessing ng Lord ay talagang nag-overflow po dun sa Seek Love in Aritao. And ngayong araw din po ay meron din pong mangyayari na worship caravan sa Isabela, sa family naman po natin sa Isabela. So let us all continue to pray for them po and also for the traveling mercy ng Lord sa pag-uwi po nila sa Manila po. So, yan po. Yun po, sige po, inaayahan ko po ang lahat na tumayo and let us receive the blessing from the Lord. Thank you. Pero si Tay Jerry Kuya Jerry magpipray ng ating benediction. Pero tayo po, let's pray for Tatay Ben right now. Ano po? Sino po nakakilala kay Tatay Ben? Garing. Nagpipreach po siya sa atin dito from time to time. Ano po? So, ang balita po ay siya ay nag-collapse po at siya ay nasa hospital ngayon. So, let's all come together and agree in prayer for Tatay Ben. Sige po, let's pray for Tatay Ben. Ano po? Hallelujah. We bless your name, O God. We thank you, Lord. Sabay-sabay po tayo ipag-pray natin siya. By the power of the Holy Spirit, sa presence ng ating Panginoon, sa blood of Jesus Christ, let's all claim that, the power of God upon His life, even now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We bless your name, Lord. Sikarama. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. We lift up to you, Tatay Ben. Lord, hindi po namin alam kung anong kanyang status sa oras na ito. But we know, we believe, oh God, that you are watching over him, Lord. Kasama mo siya, Panginoon. Ang kanyang pamilya, Panginoon. Ang lahat ng nanalangin para sa kanya, Panginoon. Even now, Lord, we know, we believe, oh Lord, according to your word, oh God, na hindi nyo kami, Panginoon, pararanasin ng sudden death, ng accidents, Panginoon, ng anumang kapahamakan, Panginoon, sapagkat kami nagtitiwala sa inyo. Even now, we lift him up, oh Lord. We pray, oh God, for fast recovery for Tatay Ben, oh Lord. Ano man ang dahilan ng kanyang pag-collapse, ano man ang dahilan, Panginoon, ng pagpunta niya sa ospital, Lord. Nothing is impossible with you, Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Even now, oh God, we claim fast recovery, healing, Lord. That you will touch his body, Lord, from the top of his head to the soles of his feet, oh God. And we believe you, Lord, for healing, Lord God, for Tatay Ben. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Iusin niyo, Panginoon, ang kanyang every cell of his body, oh God. Lord, we do not want to lose him, Lord God. It's not your time for him, oh Lord. Marami ka pang oras na gagamitin siya, Panginoon. You will use him in many, many ways, in many, many places, oh Lord. And you will allow him, oh God, to enjoy, oh Lord, the life that you have
prepared for him, Lord. Your life, oh God, that you will prosper him, oh God, him and his family, Lord God. Even now, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for answering our prayers, Lord. Even now, oh God, we thank you for the recovery, the fast recovery, Lord. Complete healing for Tatay Ben. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We come against the work of the enemy at hindi siya magtatagumpay. Hindi siya magtatagumpay sa anumang balak niyang masama sa buhay ni Tatay Ben. Even now, Lord God, we thank you, Lord, for covering him with your most precious blood. Thank you, Lord God, fixing every part of his body. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw nagpapagaling. Ikaw nag-aayos ng buhay, Panginoon. You even raised the dead, O God. We pray, O God, na mahabang buhay pa ipagkakaloob niyo sa Kanya, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for ministering to him, O God, even now, Lord. Even now, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, amen, 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 amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sige, palakpan po natin ang Panginoon. We claim the healing of Tatay Ben. And let's po tawagin si Kuya Jerry, Tay Jerry to pray. Amen. Hallelujah. Praise you, O God. Lord, thank you so much for this opportunity, for this privilege na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. We believe and we have faith, Lord God. Ayon sa iyong mga salita, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord will make us rich, Panginoon. And we believe and we have faith, Lord God, that whatever we ask for in prayer, it will be ours, Panginoon. Who will have faith in God, we will receive all the prayer and declarations right now in Jesus' name. All the miracles, Panginoon, will happen right now in Jesus' name. Sa buhay ng bawat isa, even sa mga taong mga pinanalangin namin, Panginoon. We ask more preachers to come, Panginoon. Thank you sa buhay ng mga preachers, Lord God, right now. We are so blessed. We thank you, Lord God. We praise you, O God. We thank you everything, Panginoon. Thank you for this day, Panginoon, that we don't have to worry about anything, Lord God. Because you are our God who will carry our burden, Lord God, and you will give us rest, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, we thank you and we bless you, O God. Right now, sige po, let us raise our hand and let us receive the blessing of the Lord. This is the saying of the Lord on Numbers 6:24-26. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine upon us and be gracious unto us. And the Lord lift up his countenance upon us and give us peace. In Jesus' mighty name we pray. We receive. Amen and amen.